Yun, ito na naman tayo mga kababayan ha. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati mo na ako ng magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. At shoutout na rin natin itong mga uto-utong subscriber ni Panyong mga kababayan sa totoong buhay, Richard Palacio. May mga komento tayong nababasa dyan ha. Maraming salamat ha mga uto-utong subscriber ni Panyong. Sige, magtawag pa kayo. Gusto ko talaga na magbanatan tayo dito para malaman natin kung talagang hanggang saan yung atapang ng idol niyo na si Panyong. Yun ang mga kababayan, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Kung nung nakarang araw ay ayon kay Epifanio Labrador ay para daw siyang bayani. Dahil nga yung mga bayani ay nagtatago sa mga kabundukan. Ngayon na naman mga kababayan, si Panyong ay para na daw siyang uod. Nung nakarang araw lang ay bayani ka. Tapos ngayon biglang bumagsak yung katayuan mo. Bigla ka nang nagiging uod ngayon. Grabe. Sobrang talagang hindi mo na alam kung kaya pa ba ito sa mental. Grabe na talaga yung tama ng pag-iisip ni Panyong. Nakarma na nga ito. Nagkakasakit na ito mga kababayan. Nakarma na ito. Dahil nga sa, uulitin ko lang sa kanyang pambababoy, sa kanyang pambabalahura kay dating Pangulong Duterte, at sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, at sa lahat, kay Congressman Marcolita, at kung sino-sino ang nilalait nito. Siya nga, hindi niya matanggal-tanggal yung kanyang pismas dahil alam niya sa kanyang sarili na asagwa ng itsura nito. Yun ang mga kababayan. Ngayon, nakikiusap na naman itong si Panyong. Kasinungalingan na naman. Nagmamakaawa sa mga pastor. Takot na manalo si Pastor Kibuloy. Nagmamakaawa na bantayan daw, no? Yung mga membro o kung ano mang relihiyon ka, na sana wag na daw ibuto itong si Pastor Kibuloy. Takot itong si Panyong na maging senador itong si Pastor Kibuloy. Alam niyo mga kababayan, kung maging senador itong si Pastor Kibuloy, kung makita ninyo yung KOGC compound, grabe, sobrang ganda. Sobrang gaganda ng mga lugar ni Pastor Kibuloy. Yung mga membro nito, talagang mayroong pagkakaisa. Kaso nga lang, sinira, binalahura ng administrasyong ito. Dahil tapos na, napakinabangan si Pastor Kibuloy, ngayon, sinisira na. Kasunod na nga itong si Vice President Sara Duterte. Dahil tapos na rin mapakinabangan. Nanalo na itong si Bangag. Sa totoo lang, hindi naman talaga mananalo yan. Excuse me. Itong si Pangulong Marcos, hindi talaga mananalo yan kung wala si Vice President Sara Duterte. Marami na ako nakakausap na hindi talaga sana sila bubuto diyan kay Marcos. Nabudol sila mga kababayan. At isa na ako sa mga nabudol niyan. At ikaw hindot ka, ikaw nga wala kang utak, gabunggo ang utak mo, wala ka talagang alam. Tapos ngayon mga kababayan, sobrang sinungaling talaga nito. Kailan ka nakakita kaya ng tumatakbong kandidato na nagbabayad ng 35,000 bawat isang botante? Ano ka? Grabe itong tao na ito. Pinanganak talaga ito na, iwan ko ba paano ito pinanganak ng kanyang nanay. Hindi ko alam kung itong tao na ito ay nakakalunok pa kaya ito ng kanin. Hindi kaya ito nabubulunan. Dahil sobrang sinungaling nito. At sobra na magmura. Kaya nakarma na itong hindot na ito eh. Ito na mga kababayan ha, huwag na natin itong patagalin. At kayo na yung bahalang bumalat nito pag nakita niyo itong si Epifanio Labrador o sa totoong buhay Richard Palacio. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Tapos ngayon, humihingi ng tulong sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo na isa ring diablo. Diba? Dito pa lang mga minamahal kong mga kababayan, makikita nyo na malaking kalokohan, malaking katarantaduhan
kung iboboto siya ng mga Katoliko, lalong-lalo na ng mga born again na mas lalong nakakaalam ng kanyang mga kasinungalingan, lalong-lalo na yung mga kapasturan. Naku, mga pastor, akayin niyo po, kausapin niyo yung mga membro niyo, baka magkamali po sila ng pagboto, baka mamaya kasi balita ko po, mga minamahal ko mga kababayan, talagang gagamitin po ni Kibuloy yung kanyang pera. Kasi yun lamang po ang tanging paraan para po siya ay iboto. Balita ko po, si Kibuloy ngayon ay may pinakamataas na offer. Pinakamataas na offer para lamang po siya ay iboto. Kung di ako nagkakamali, 25 o 35,000 kada tao ang ibibigay niya. Basta iboto lamang siya. So napakalaki. Napakalaki. Isipin niyo na lang, 25,000 kada tao. Ang tanong, saan niya kinuha yun? Pero kung sa bagay, hindi na ako magtataka. Dahil grabe, nakakatawa itong tao na ito. Bilyon-bilyon naman yung kinita niya, na kung saan galing ito sa mga napakinabangan niyang mga membro niya, na pinipilit niya, pinipuwersa niyang mamalimos o magkunwaring mga disable, no? Para lamang makapanghingi ng salapi sa iba't ibang panig ng mundo, no? So hindi nakataka-taka na meron siyang bilyones, lalong-lalo na ang balita ko meron siyang 30% sa lahat ng nanakaw ni Rodrigo Roa Duterte nung ito ay pangulo pa, dahil siya nga ang taga-imbak. Sa kanya ay tinatago yung lahat ng pera na nananakaw ni Rodrigo Roa Duterte, para nang sa ganon hindi mahalata at hindi makita, hindi mapansin kung saan nakalagay yung limpak-limpak, trilyon-trilyong pera na ninakaw ni Rodrigo Roa Duterte gamit ang kanyang kapangyarihan. Trilyon-trilyon, Hindi na ako magtataka na mangyari yan. So, ganun pa man, kahit pasabihin natin trilyon-trilyon, limpak-limpak ang pera nitong Kibuloy, ako ay nag-aalala. Kung nag-aalala si Bayat Bay, mas nag-aalala ako, paano na lang kaya itong mga tulongges na ito kapag kinuha ng Amerika itong kanyang amo. Diba? Wala talagang otak nito. So, paano na lang kaya itong kanyang among si Sara Duterte kapag hindi na nakakatakbo bilang o hindi na makatakbo sa anumang posisyon sa ating gobyerno? Ano na lang kaya mangyayari? Ano na, baka magutom tong mga to. Hindi naman sanay sa hirap tong mga to Hindi katulad ng inyong lingkod, Epifanio Labrador, sanay po tayong kumain ng tutong. Sanay tayong kumain ng bilad. Sanay tayong kumain ng pagbuong. Sanay tayong mabuhay bilang isang mahirap na tao. No? Hindi katulad ng mga to, sanay ito sa mga sosyalan. Kita-kita nyo na, mga sosyal, mga bigatin, no? Ano lang ba ang inyong lingkod, Epifanio Labrador? Isa lamang akong hamak na uod kung titignan at kukumpara nyo sa kanila. Pero ganun pa man, bagamat ako'y uod, mas gugustuhin ko pang makipaglaban, kumampi sa mga taong katulad ko, na mahirap din na katulad ko, kaysa kumampi sa mga taong katulad ni Sara Duterte, ni Rodrigo Roa Duterte, katulad ng iba pong mga taong kapangyarihan na ginagamit ang kanilang kasamaan. Mas gugustuhin ko pang kumampi sa mga mahihirap na katulad ko, kaysa sa mga taong makapangyarihan na maladjablo yung mga kaisipan. Tapos ngayon... Yan ang mga kababayan, isang hamak na uod na naman ngayon si Epifanio Labrador. Isang hamak na uod lang daw siya. Nung nakaraang araw ay isa siyang bayani. Kahalintulad daw siya ng mga bayani na lumalaban, nagtatago sa mga kabundukan. Ngayon na naman, isa na naman siyang hamak na uod lang. At takot na takot si Epifanio Labrador, nakikiusap pa sa mga pastor na wag nilang kaligtaan, na payuhan yung kanilang mga taga-sunod. Na wag iboto si Pastor Kibuloy. Natatakot, excuse me. At natatakot si Epifanio Labrador dahil magbabayad daw ng bawat isang butante ng 35,000 si Pastor Kibuloy. Ang lakas ng radar ni nandyan siya sa kabundukan, pero
Nakakakuha siya ng info na gano'n. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano kasinungaling itong tao na ito. Kung gaano kasama magsalita ito, ganon din kasama mag-isip. Talagang sobrang sinungaling. Kung may mas sinungaling pa kay Satanas. Excuse me. Naawa na yata ko ipipan nyo, may TV na. Kung gaano kasinungaling si Satanas, mas sinungaling pa itong tao na ito. Kaya siguro mga kababayan, pag natudas ito dahil sa kanyang sakit, hindi ito tatanggapin ni Satanas sa kanyang trono, sa kanyang kaharian. Ano bang tawag niyang ni Satanas? Sa impyerno. Hindi tatanggapin ito. Dahil malamang pati si Satanas gagawan ng kwento nito para babagsak si Satanas at papalit itong tao na ito. Dahil mala Satanas ang utak nitong tao na ito. Pinasok na nga ng masamang hangin yung kanyang utak dahil sa paggamit niya ng pismas. Namagana po yung kanyang utak. Kaya hindi na siya makapag-isip ng maayos. Kaya Panyong, hanggat maaga pa, pwede kang magsisi. Pwede kang humingi ng tawad. Pero alam ko hindi ka mapapatawad ng ibang membro ng Iglesia ni Cristo dahil nga sa pambabalahura mo. Isang araw mga kababayan, kausapin ko nga yung membro ng Iglesia ni Cristo. Meron dito sa amin, marami naman eh. Meron din akong kamag-anak na kamag-anak na Iglesia ni Cristo. Pero hindi ako wala akong connection sa Iglesia ni Cristo. Katoliko po ako. Pero nakita ko kasi na itong tao na ito, baboy ito. Kahit na walang ginawang kasalanan sa kanya, yung Iglesia ni Cristo, binibira niya, ginagawa niya ng masamang kwento. Nang lalait pa siya, nang babalahura pa siya. Kaya nang bahala mga kababayan. Kasi pag siguro marami talagang nag-uunahan na makita itong tao na ito. Malamang maraming naghahanap kay Epifanio Labrador. Hindi na magtatagal ito. Bababa na ito. Magmamakaawa ito dahil nga may sakit na ito. May karamdaman yan. Yun ang mga ito magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo. Dito tayo sa may bandang baba. Shoutout kay Sleepy Babs Lee. Sana ang tulong ni BBM tulog siguro. Tama. Excuse me. Wala talaga tayong natatanggap na tulong. Yung mga tulong na sinasabi niyan, sila lang naman eh. Sila lang, wala. Isang kamag-anak ko doon sa amin, wala akong natatanggap. At ayun pa kay Samuel, Samuel Sapitin, tama sabihin mo saan. Siya kasi maraming pupunta sa kanya. Yan maraming gusto talaga, maraming nagkakagusto kay Panyong. At shoutout na rin kay dito tayo sa may bandang baba dito. Sandy Mercado, shoutout laki ng katawan mo. Gamitin mo sa tama, di sa kawalang kawalang hayaan. Nababaliw ka na, yan na ang hatol sa'yo ng langit, wala ka ng kahihiyan. Tama. Shoutout na rin kay Eliano Piris. Tagal Iloilo ako. Nagpunta ako sa rally ni Bangag pero Suloy Duterte ako. Bakit na nagpunta doon? Dinis, misayad kay wala ng pagbabago sa utak nyo, kapiraso. Sino kayang may sayad? Yung ngayon, ikaw pala yan. Tingnan mo pumunta sa rally ni PBBM sa Iloilo pero Suloy Duterte. Pakita ko kayo yung video dito mga kababayan. Ay talagang at shoutout rin kay Conrado Idea. Matapang yan si Labrador. Kung hindi yan matapang, itakot nga mga pulis, nahuliin siya. O kahit nga mga taga-NBI, takot nga sa kanya kasi itinanggi ng NBI na wala siyang kaso. Diba? Kahit ako nga takot yan, sana mag-cross landas namin. Yan na nga, hinaamon ka na, Panyong. Shoutout na rin kay John Alvarez for info, kaya nga gabayad ng 3 ulo kaso
ulo ng manok. Ulo ng manok kaya ni Labrador. Shoutout na rin ha. Dito may bandang baba pa. Shoutout kay Mami D sa Burbis. Ayun kay Mami D sa Burbis. Si Ibi Panyo din naman. Yan, nag-iba-iba lang. Nag-iba-iba lang nag-account. Malamang, si Panyong nandito rin. Siya nagsasalita. Gusto ni Panyong kami magharap. Saan kami magharap? Panyong, saan ka pa talaga nagtatago? Shoutout na rin kay Maria Vilma Galisco. Hello kapatid, Richard Palacio po ba talaga? Real name ni Labrading. May nakita po kasi ako na comment na alias niya din daw po ang Richard Palacio. Hala? Ito ha. Nakapin ito eh. Kung may alam po kayo, ayon ko sa kanya, kung may alam po kayo, pwede nyong i-comment, idol, para hubaran natin ng maskara ang support na yan. Ayun sa akin yun ha. Komento ko yun. Shoutout kay Binok TV. Binok TV, dapat mapaluap ng mga complainant ang kaso nila kay Richard Palacio para ma-serve na yan at makalat sa buong police station ng station RMG, PMG at makarating sa mga intel. Walang kawalan yan hanggat may pulis. Yun ang shoutout rin kay Ma'am Berger Religious ng Pulilan Bacan, kay Ma'am Joyce ng Japan ha. At kay Ma'am Edie sa Borby, tapos na pala nabasa natin yung kanyang komento. Kay Ma'am Susan si Binichix. At ito. Basahin natin to. Basahin natin itong komento. Baka si lang ito, baka si Richard Palacio lang ito. Si Sinin Tangson. Puro nung kayo daldal, iyak na kayo. Iyak bakit di ninyo puntahan sa lugar niya nang masubukan ninyo. Masyado kayong maingay. Asan nga yung lugar? Alam mo ba? Sabi ko alam mo ba kung saan? Pakisabi kung saang lugar. Ito sabi ni Binok hinahanap talaga ni Binok TV. Shout out kay Binok TV pwede ibigay address niya kahit isang lugar mabisita. Ayun naman kay Christina Ramos, paano naman mapuntahan ha? Hindi nga nang sasabi ng address, laging nagtatago. Sige, sabihin mo kung nasaan. Yan ang yang totoo ha. Ito si Tiangson nagkomento. Sinin ko Tiangson. Christina Ramos, hanapin nyo, di ba? Marami kayong koneksyon, kayo ang mayayabang eh. Paano nga ikaw nagsasabi na puntahan tapos di mo pala alam? Ayun naman kay Samuel Sapitin. Tama, sabihin mo kung sabihin mo saan siya kasi maraming pupunta sa kanya. Ayun naman kay Samuel Sapitin. Ito Tiangso na takot ka rin kasi kasamahan mo siya. Malamang. Yun dito na lang muna. Once again, this is Ron TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.